Mikay, sige na, kumain ka na. Hindi ka pwedeng pumasok ng school nang walang laman yung tiyan mo, ha? Tsaka magpapalit ka pa ng uniform, kaya sige na, kumain ka na. Lagi ko po kasing naiisip si Mami. Mikay, gets ko naman na worried ka sa kanya. Pero mas mabuti nang nasa mental facility siya. Baka mamaya makasakit siya ng ibang tao. O kaya ikaw baka saktan ka niya. Kasi nga, baliw na siya. Angel, pwede ba tigilan mo yung pagtawag kay Vanessa ng baliw? Pero kuya, totoo naman kasi. Nagsasuffer lang yung mental health niya. Konting paggamutan lang, konting pahinga, babalik din siya sa dati. Naka. Gagaling din ang mami. I promise you, babalik siya sa dati, makakalaro mo na siya agad. Kulang pa ba ang dasal ko? Malaki naman ang contribution na binibigay ko sa simbahan. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin binibigay yung dasal ko na tuluyan ng makasuhan at masentensya niyang si Vanessa? Ma, it's okay. Pwede ba tayo mag-file ng motion for reconsideration? Hindi pa rin ba titigilan yung asawa ko? Pamilya niyo rin siya, di ba? Bakit gustong-gusto niyo siya ibagsak? Dahil kahit kailan, hindi ko tatanggapin yung kriminal na yan sa pamilyang ito. She deserves to be in jail for everything that she's done to me. Sana si Dad na lang nandito. Dahil sigurado ako, magiging masaya siya pag na-clear na yung pangalan ni Vanessa. And he understands na kailangan namin siya ni Mikay. Di katulad niyo. Di katulad mo, Ma! How dare you? Marco! Marco! Marco, I'm sorry! Minamadali pa ako. Diyos ko, ilan dito nakatay sa mansyon. Nakakaloka. Eh, paano ba naman tong si Ma'am Sylvia? Nagwawala daw. Na-dismiss kasi yung kaso ni Ma'am Vanessa. Ha? Paano nangyari yun? Eh, magaling kasi na lawyer tong si Attorney Lorraine eh. Isa pa, baka naman talagang walang kasalanan si Ma'am Vanessa sa nangyayaring kidnapping. Diba? Napagbintangan lang siya. Sino kaya? Ay, malamang. Kilala ni Ma'am Sylvia yung nanakit sa kanya. Pwedeng karibal, kaaway, o di kaya kaibigan niya na may tinatagong galit sa kanya. Nako, baka nandiyan lang yun sa paligid. Nag-aabang. Isusunod ko sino unang aatakihin. Halika na! Halika na! Pumanik na tayo! Ang madali siya. Oh! Ano ba yan? Naku, Bobby, ano ba nangyari? Tulungan mo kasi ako! Bobby, ba't ka kasi nagmamadali? Tulungan mo na ako! Tara na! In fairness, pamilya, Love, wala ka nang problemahin dito. Mag-focus ka na lang sa pagpapagaling mo, okay? Uwi na tayo. Gusto ko makita si Mikay. Yes, we will go home soon, okay? Dito ka lang muna, ha? Kausapin ko na si Doc. Mr. Panganiban. Doc, bakit ganun? Parang medyo lucid kausap yung asawa ko. Magaling na ba siya? Hindi pa, Mr. Panganiban. With her condition now, we see pockets of lucidity. Pero fluctuations lang yan. Dahil na rin sa epekto ng gamot. She can be irrational now and then highly disorganized the next hour. Love. Ako, sabi mo pag nag-behave ako, uwi na ako, di ba? Yes, Gusto yes. ko na umuwi. Yes, love. Uuwi na tayo. Malapit na, love. Sige na. Behave na ako eh. Behave ka na, love. Dito upo ka muna, ha? Kausap ko lang si Muna, Doc. Vanessa, Mabilis ha? lang. Pauwi na tayo, love. Gusto ko na umuwi. Yes, I know. Doc, gagaling pa ba siya? Well, yes. If we can achieve symptomatic stability at mag-adhere siya strictly to her meds, the prognosis is fair. Ang iniiwasan lang naman natin is yung relapse triggers. Sana nga, Doc. I really want the old Vanessa back. Well, the clinical team may continue her confinement here or pwede natin siyang ilagay sa isang step-down program. What do you mean, Doc? Well, we can transition her to home care. Minsan kasi, a familiar environment with the family acts as a therapeutic catalyst.
mas mabilis ang progress kapag hindi niya nararamdaman na isolated siya. But that means 24/7 supervision with a private nurse. The decision is yours, Mr. Panganiban. Knock, knock! Ano, eto na, Your favorite request, fresh menu! Ayan, Yes, my favorite! Ikaw muna. Bakit may uod dyan? Ilayo niyo yan! Ngayon ko lang napansin bagong pitas yan. Ako fresh na fresh yan. Hindi ko, sorry, naku. Hindi ko naman alam na may ganyan pala. No. Bakit kasi hindi mo inaayos yung trabaho mo? Paano kung nakain ni Mika yan, ha? Wala, parang uod lang naman po. Hindi naman nakakamatay yan. Tsaka yan, di ba, hinagis yun ng mga uod, ma. Sumasagot ka pa, ha? Bakit ito? Naging patiro ka? Ay, patay ko ba? No, ma. Ayoko man dito, ma. Ayoko dito. Saan ka lang? Angel, ayoko dito, Wow! Tita, palabasin niyo na po si Yaya Tony. Nakakaawa po siya. Mag-promise ka muna na ayusin mo yung trabaho mo. Opo, sige po, hindi na po maulit ng Angel, promise. Palabasin niyo na maulit. Halika dito. Sa susunod na makakita pa ako ng bukod, mas malala pa dyan yung gagawin ko! Mas ka na nga! Mas ka na kayo. Umalis na muna tayo dito. Tita, bakit ayaw niyo po sa uod? Kasi nakakadiri sila. Ang pangit nila. Yak! Sino ba may gusto sa uod? Ikaw, gusto mo ba ng uod? Ayaw din po. Yan, tama yan. Basta sa susunod na makakita ka ng uod, patayin mo agad, ha? Nakadiri.